mga ka-OFE, magandang umaga, hapon o gabi at kung saan man kayo naroroon sa mundo. Para sa mga bago pa lang sa aming community, kami po ang Overseas Filipino Entrepreneurs, isang platform na nagbibigay ng kaalaman at inspirasyon sa bawat OFW pagdating sa mindset, pag-invest at pagnenegosyo. Ang mission po namin ay tulungan ang bawat OFW na maging isang OFE from working abroad to building a brighter future through entrepreneurship. And of course, ayan, don't forget to subscribe to our social media pages po sa Facebook and YouTube for more episodes and updates. So, welcome everyone to episode 7 na of Season 8. So tara na, simulan natin ang ating kwentuhan. Once again, ako si Eli, ang inyong host for tonight. And kasama ko ngayon si Uncle Carl. Hi, Uncle. Ayan, so ako si Carl. Ayan, ang co-host ni Eli tonight. So ayan, so Eli, ano nga ba yung episode natin last week? So ayan, meron tayong special guest last week. So siya ay si Mr. Einstein David. So pangalan pa lang, Mr. Einstein David. Isa siyang painter. So ako rin yung nag-interview sa kanya and sobrang na-amaze ako. Ang daming magagandang paintings and may twist kasi ginagamit niya yung mga painting niya or yung skill niya at nilalagay niya sa mga bags. Parang heart evangelista ng mga bags, ganun yung technique. And super gaganda and hindi siya ganun expensive. And right now, you can avail yung mga products na ina-offer niya sa maraming magagandang malls here in the Philippines. Just like yung Podium. So available na siya doon and many more na mga high-end na mall. And yung Rockwell din nandun. Available yung mga products nila doon. Ayun. And also, they just celebrated their 4th anniversary this year, di ba? Yes. So congrats kila Mr. Einstein David. So more power to the business and more inspiring stories no dun sa mga sinishare nilang paintings and the products, 'di ba? Yes. So and eto pala, returning guest na siya. Na-interview na siya before. Ayun. And katulad ngayon, returning guest na diba? ng ating guest. Kasi isa lang ibig sabihin yan 'di ba? Pagka returning guest, it's either lumaki na talaga yung business, nag-grow, nag-prosper yung business, or nagkaroon ng additional business. Yes. And of course, sobrang, I think, malaki na yung naging improvement nila. Unlike nung una natin na-interview sila, which is, pag-uusapan natin mamaya. Ayan. So dahil dyan, ang ating guest na naman tonight is a returning guest din. Diba? So, Yes. ayan, Eli. Sige. Ayan, from building flavors to carrying the title of Ube Queen, tonight we uncover the story behind the crown. Nandyan ang journey, ang pressure, at ang tunay na laban. We are honored to have her back as a guest for the second time. So without further ado, let's all welcome Miss Rhea Topacio of Pamana World and Dea Enterprise. Hi! Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Yun, kompleto kagad ang bate ni Rhea. Siyempre, di ba? Ang daming nanonood sa atin. Global tayo dito sa OFE. And siyempre, di ba? Ngayon, anong oras na? Hapon pa lang kila Rhea and dito sa atin sa Singapore and sa Philippines, gabi na. So rightfully na batiin natin sila ng depende sa kung nasaan sila, no? So ayun, Rhea, kamusta ka and kamusta yung ano yung feeling na returning guest ka dito sa OFE? Well, syempre natuwa ako kasi feeling ko naka-inspire ako ng mga tao, effective. So, kaya tinawag niyo ako ulit, baka kailangan pa natin mag-inspire na mas maraming Pilipino ngayon, 'di ba? Yes. Oo, 'di ba? Saka interesting yung bagong title natin for tonight, no. So later pag-uusapan natin bakit nga ba ube and bakit Ube Queen, 'di ba? So
So ayan, sige, let's continue with the rest of the discussion dito sa panibagong episode natin. Ayan. Sige, let's show yung yung ating PowerPoint, sabi ni Derek. So, ang ating title for tonight is Ube Queen Era, pero at what cost? So, ayan. Yan ang Yan. aking tawa, si Dennis. Sa ang aking kaagapay sa aming mga negosyo. Syempre, hindi ko magagawa ang aming mga negosyo kung wala siya. Imagine mo, magbubuhat ako ng box. Wow. No, hindi napagod ako, di ba? Charot. Pero siya yung aking sandalan. Yan. O, di ba? Yes, Ayan. Kita-kita ko yung pagiging supportive ni Sir sa inyong business. And, Yes. after kasi ng first interview with Miss Rhea, naging friend ko, 'di ba, kayo sa Facebook. So kitang-kita ko yung how you bond with your family and support each other for the business. So I guess magandang core talaga na you have your talagang magandang support inside the Yes. family. 'Di ba? Magiging successful ka talaga if meron ka kasi magandang support system. Oo, So, isang malaking tulong yon at pinaka-importante kasi para saan pa yung ginagawa mo, correct. di ba? Ayan. Hindi para sa pamilya. So, ayan, Miss Rhea, with your previous experience na stable na kayo and already climbing na, we can say na, climbing na kayo sa corporate ladder sa inyong business. What pushed you po to take the leap and become an entrepreneur? Okay, well, I believe I mentioned this in the previous interview and sa lahat ng mga interview, paano ako naging negosyante? Simple. Hindi ako makakuha ng trabaho. Ganon. So, dahil ganon lang kasimple, hindi ako makakuha ng trabaho kasi hindi ako nakakapag-Dutch during that time, 15 years ago. So, imbes na ma-feel rejected ako every time, 100 resumes every day, walang bumabalik na positive. Tapos finally, kahit merong isa na, wow, bongga, talaga, I think I could get it. Biglang, tanggal, di ba? Parang reject. So, anong gagawin ko? Kaysa mag-iiyak ako and everything, talaga namang hindi ako homebody. Alam mo yun, yung kaya ko lang na nananahimik. Just ko, hindi ko kaya yan. So, kung hindi nyo ako bibigyan ng trabaho, bibigyan ko kayo ng pakakagastusan. Doon nagsimula yung mga negosyo. Diba? Gusto ko yun. Oo, kasi kailangan nating gumawa ng opportunity for ourselves. If opportunity, you cannot find the opportunity, then you have to make it your own. Create Nobody one, diba? else will. Yeah, oo. At maraming yan. Maraming possibilities. Nasa sa tao yon to develop their skills and to see what is an opportunity in certain situation. Marami talaga. Lalo na tayo mapaglaro ang mga isip natin, di ba? Ang mga Pilipino, napaka-creative niyan. Makakahanap ng opportunity sa kahit saan mang butas ng karayom ang papasukin. Kaya yan. Yun, so ganun na nangyari. Nagnegosyo ako. Hanggang dumami siya. Ganyan. Oo nga eh. Doon mag-lead yung next question ko eh. I mean, nakakatawa lang. Gusto ko lang i-highlight ulit, no? Yung opportunities, if hindi mo makita, ikaw yung gumawa. Napakagandang statement eh. And mindset, di ba? Normally kasi, parang lagi tayong nauubusan ng opportunity. But, feeling natin. Feeling natin. Yeah. Basically. Oo, no? Parang bakit tuwing may mangyayari sa atin na challenges or risk or something na parang ang natin is nauubusan tayo ng opportunity. And to think na nasa baba ka, the only way is to go up. Yes. 'Di ba? So Yes. so kung wala kang makitang opportunity, gumawa ka, which is totoo pala siya and kaya siyang gawin. Totoo. 'Di ba? Correct. So ayun na nga. So since 'di ba yung episode natin before, it's about yung ice cream mo that you introduced diyan sa kung nasan ka ngayon. And then paano ka nagkaroon or paano mo naisip na magdagdag pa ng negosyo? Okay. Kasi nung time na yon, 'di ba, ice cream. Tapos nung nag-pandemic, nung nagchikahan tayo,
nahirapan ng importation. Kaya gumawa ng Ubines. Ganyan, di ba? Ang saya-saya ng pangalan. Ubines kasi para sa mga magaganda-ness. Ganon. Para sa mga may Kaya pala. bakeness. Ganyan. Di ba? Para masaya. So Ah, ah. anyway, so we have to make our own flavoring to make sure na may supply dito sa Europe ng ube. Yun yun. So after that, kasi para sa akin ang pinakamasayang part ng ginagawa ko is yung nagde-develop ng product. We only produce what is non-existent or scarce or yun lang yung dalawa. Either hindi siya nag-exist or scarce siya. So that's why yan, yung ice cream, when we launched it, walang Filipino ice cream dito kasi hindi pwede mag-import due to dairy regulations ng Europe. So we launched also the second brand, which is Manong Sorbetero. Ito naman yung 500 ml kasi originally, the Luneta ice cream is 700 ml and 2.5 liters, which is too much. Malaki yon sa bawat household. So that's why nagkaroon 500 ml. So inisip namin, saan pa ba pwedeng i-apply yung ube? Kasi, to be honest, maski naman ngayon na sikat na yung ube, hindi pa rin alam ng maraming tao kung ano ba talaga yung ube. Paano ito magagamit, paano ito ma-enjoy. Yes. Kasi hindi mo naman pwedeng turuan sila lahat dahil I tried, but it's difficult. Parang turuan mo sila na, here's how you use the ube powder, blah, blah, blah. A lot of them thought na yung ube powder, ginagamit na parang matcha powder, which is hindi na. So, ang solution na naisip ko is to make a product out of it. Na madali, easy, as in ready to use, that they would enjoy. Na hindi na kailangan mag-isip and just enjoy the ube. Ganon. So, yun, dun nagsisimula yung paano kami gumagawa ng product. So, end product ang dire-develop namin, non-existent or scarce. So, syempre, meron din tayo ibang flavors, pandan, nasa tingin ko siya na yung susunod na sisikat. Tapos, meron tayo matcha para sa ating mga Asian friends. Ganyan. Saka sa mga Gen Z. Yan, kasi mas kilala nila yung matcha, di ba? Maka-matcha. Oo. Kami panahon namin, tsaa. Tsaa lang, no? Black tea, Lipton. Lipton, di ba? So, yung mga Gen Z, may matcha sila. And ang daming varieties, di ba? Ang daming mga nilalagay, I mean, even pastries and all, bread and yan, drinks. Talagang, ano na siya, kumbaga, trend. Oo. And tinatangkilik talaga siya. Di ba? Meron lang din akong question about ube. Ano yung meron kaya sa, ikaw, what do you think? Ano yung meron sa ube? Bakit parang ang trendy niya pagka nagkaroon ka ng isang product about ube? Kasi, di ba, before, the traditional pandesal, it's plain, there's salty pandesal, there's cheese pandesal, and then when the ube pandesal came, iba yung trend niya. Ano sa tingin mo yung meron sa ube? Okay. So, ang pagkain kasi, may iba't ibang components to make it attractive. Siyempre, yung smell, yung taste, and how it looks. I see. And since it's purple, it's very, very attractive. It's very Instagrammable. Kung ako mag-explain, I mean, in my normal everyday tone, ang sasabihin ko, ang cute-cute niya kasi. Diba? Because it's really, it's so cute. Tapos pag ginawa mo siyang medyo social, sabihin natin, whipped cream, ang social, na may gold dust, diba? Ang social. So it's very versatile in different kinds of generations. I mean, different generations, different presentations. Maganda talaga siya, kahit anong gawin natin. Siyempre, bukod na doon, yung lasa, iba pa rin, unique yung lasa. So, yun, that's why ube is so popular. Ganon. Iba yung so parang, arrive ng purple. Ganon. Ayun, appetizing siya. Appetizing. Alam mo, technically, psychologically, purple is not appetizing. But this one is, it should be red or orange. But this one is really beautiful. Kasi Instagram, I mean, maganda talaga siya tingnan. And syempre, aside from the fact na hindi normal food item yung ube sa bawat grocery. You know what I mean? Na it's something that is exotic. Yes. Parang yung matcha, may cultural reflection eh. Diba? So, ganon. Kaya, I think that's why it is very trendy. Etong ube po ay available usually sa market dyan? It's available in Filipino and Asian stores, and of course a web shop. Then I have sa Amazon, and then we also have clients who resell them. So in Europe and UK. Okay.
Ayun. So, So, hindi hindi ko siya mahirap like yung supply mo talaga. Hindi naman siya mahirap Ako kunin. hindi ako affected in a way. Kasi unbothered. unbothered kasi may forecast naman tayo and everything. So far so good. The only thing that we don't carry right now is ube powder because Mm. mas yun talaga super scarce. And with what's happening in with the ube trend right now, that's become too expensive. Tapos nagkaroon pa tayo sa Ah, sitwasyon ng ating ng world. So ang shipping is more expensive as well. So I do not oo. want to, I understand na kahit kaya ko, I can price it, I can jack up the price. Pero kasi hindi kasi ako ganun. Kasi Mm. dahil kulang sa supply, I can add, and then, sige, sabihin natin hindi ako tutubo. Pero the cost is still too expensive. Di ba? Para sa akin, nangingialam ako sa desisyon ng customer ko. So, may ganon. Pero it's just that I care. Parang ganon lang. Mm. So, pag wala na kasing pera yung customer, kumain na lang siya ng ube, paano siya bibili ng bigas, ng ulam, paano Oo. ang mga ibang Oo. gastusin? So, So, talagang mawawalan din ako concerned ng parati pa rin ng concern ako. customer, 'di ba? Oo, kasi Oo. mawawalan din ako ng customer eventually, 'di ba? Pero in the market, sinong competitor mo when it comes to, I mean, yung mga competitions about supply, Asians din ba or ibang Mm. lahi? Asians. Talaga ini-import nila from different Asian countries. Sad. Okay. So, to be honest, ube powder is now available from other Asian countries like Vietnam, Ah, Thailand, China, and Malaysia. Indonesia, I think, meron din. That's the reality. That's what's going on right now because mm. Philippines cannot supply all the demand of ube. Then, mahusay ang ating mga Asian friends and they're able to Totoo. do their own harvest. So that's Oo. the reality. And nakikita ko rin even dito may mga products na rin na talagang may ube, na hindi Yeah. gawang Pinoy, 'di Yes. ba? Initially tayo lang talaga yung mahilig sa Oo. ube, eh. Oo, Ganyan na lalo siya na 'pag kasikat. piyesta. Oo. Tsaka sa handaan, 'pag Pasko, ganyan, birthday Oo, 'di ba? yan. I mean, dun lang natin siya nakikita before, eh, talaga. And Oo. and and sino ba naman makakakita or makakaisip na with innovations, ito yung puwedeng magawa sa ube, 'di ba? And yun nga, sabi mo kanina, Rhea, may possibility na the next one is pandan or Mhm. buko pandan or Pandan pandan lang, itself. pandan. Yeah, Kasi kasi what we know, buko pandan lang, 'di ba? I mean, nilalagay oo, natin sa sinaing oo. pampabango, 'di ba? I Yes. mean, in some desserts din, ayun nga, ano pa yung puwedeng, magawa, out of it, 'di ba? Pandan is available in Thai cuisine and Indonesian cuisine. Oo, yeah, Actually, yeah. mas magamit sila ng pandan more than Filipinos. Ang Mm. alam ko lang na recipe ng pandan is yung kanin at saka yung buko pandan, eh. So, Yeah, 'di ba? Yun yung pinaka common. Pero sa sa Thai atin. and Indonesian, marami silang ginagawang pandan. So, yeah, that can be the next thing. And we'll see. And we hope that there are other flavors ng Filipino that we can push in the market para mas sikat, mas masaya. So, ayun Di na. ba? So since Right. napag-usapan na natin ng ube and the hype of ube, eto, Ah, punta na tayo specific sa mga product. So, ano-ano ba yung bawat isa na 'to? And yung mata ko, talagang dinadala dun sa Guapito beer, eh. So, later tinatawag ka ba? oo, tinatawag ako, eh. So, ihuli natin siya. Unahin natin yung ibang products and Okay. mukhang magtatagal tayo sa Guapito. Okay, so sige, Rhea, ano-ano ba yung mga products na nandito? Okay, so simulan natin sa ice cream kasi magsa-summer na. So merong Luneta ice cream at yung Manong Sorbitero ice cream. Yung Manong Sorbitero, mabibili siya sa mga retail stores. So we have ube ice cream and the buko pandan na lactose free. Although super benta talaga si ube na nai-snub na si buko pandan. Parang okay, fine, ganon. Pero mas widely available siya. And then Luneta ice cream is now we are in the process of rebranding. Not totally rebranding. We want to change the identity and how it is served. So we are trying to finish on the Horeca, the wholesale part for the 2.5 liters para mas maraming
ice cream shop or hotels or restaurants who can purchase that. And then, so yun yung ating ice cream part. This year, should I say unfortunately, normally kasi, pag summer season, we go around different countries, sa Belgium, Germany, and of course, Netherlands, para magbenta ng ice cream na Scoop. Yan. Yun yung trabaho ng asawa ko na very supportive. Tapos ako, pinapaypayan ko lang siya habang nagsuscoop. Joke lang. So, normally we go there, but this year we cannot because of health reasons. So, magpapahinga muna kami. Ayoko naman abusuhin ng asawa ko at baka pagalitan na ako, di ba? So, yon ganon. So, that's about the ice cream. May tanong tayo. Anong favorite niyo? Ano ba yon? Ang bestseller is always ube, of course. And then, we have pandan. Ang pinaka-favorite ko yung kapeng barako. And of course, we have Rocky Road. And then, yun, makapuno, pandan, that's what I said. So, yun yung mga flavors ng luneta. Sa manong, ube and buko pandan. Ganon. Kaya may lactose-free kasi marami ng mga consumers ngayon na lactose intolerant. Oo, para naman makapag-enjoy sila. Tayo-tayo lang. Di ba? Makaya naman. Tsaka ayaw naman nating sumakit yung tiyan nila, di ba? Di ba? Ayaw din natin yun. So, yun. Kaya may ganon. Parang ngayon lang ako nakarinig po ng ice cream na for lactose intolerant. Oo. Ang base kasi niyan, coconut milk. Hindi skimmed milk. Very Pinoy pa din. Diba? So, parang kang kumakain ng dessert. Ganon. Okay. So, next stop is yung ubines at buko pandanes. So, syempre si ubines, yung 20 ml na bottles na ganyan, para mas ubelicious dahil may ubines ang inyong mga ube products. So, usually, yung mga home bakers ang gumagamit niyan. So, maliit lang siyang ganyan. Pero it's highly concentrated, mabango, and then mas malinamnam siya. Syempre, proud ako. Mas malinamnam siya kaysa dun sa ibang mga flavoring. Alangan para siyang yung mga matagal na, yung mga traditional na, yung parang vanilla. Parang vanilla, oo. Pero ito ube. Siya. Yes. So, yun. So, yung mga gusto mag-bake. So, yan, bentang-benta yan sa mga tindahan, sa Filipino and Asian shops, at saka sa online. So, ang sumunod, sundin natin yung size. So, si Terrifico. Bakit may Terrifico? Kasi nga, ayoko magturo ng paano gumawa ng ube. So, isa to sa mga products na end product na. So, ilalagay mo na lang siya sa pancake, ilalagay mo sa vanilla ice cream, ilalagay mo sa cake, ilalagay mo sa gatas mo, tapos kakanawin mo, meron ka ng ube milkshake or something. Or ilalagay mo sa kape. Direct pa siyang ilalagay sa whatever you're doing, like pastry or whatsoever, na diretso mo na siyang ilalagay. Yes! Ready to use. Oo. Ganun siya dali. Para hindi kayo mahirapan. Niya ako Charot. Diba? Para mas madali siyang ganon. So, it comes in 250 ml, 750 ml, tsaka 2-liter jugs. So, meron tayong pandan. Tapos, we recently launched matcha. So, clients dyan different, iba-iba. So, sa 250 ml, syempre yung mga home base. So, sa grocery, sa retail and Asian, retail stores, so Asian and Filipino stores. Tapos, yung malalaki, meron din yan sa Amazon. Then, yung malalaki, meron din sa Amazon. And yung 2-liter jugs, yun yung mga coffee shop, bubble tea shops, cafe, bars, hotels. Yun yung mga clients naman yan. Kasi, pang maramihan. Pero pwede rin naman yung 2 liter sa bahay nyo. Talagang sweet tooth kayo. Diba? Para hindi kayo mauubusan. Diba? Usually, so, anyway. Ginagamit yung mga syrup po na ito. Sa bubble tea, sa coffee, sa cocktails, sa ice cream, sa kung saan mo gusto ilagay yung ube, go mo yan. Cocktails, interesting yun, Parang never ko pang narinig yun. Meron. If you would see this Instagram namin, merong isang from London na bar, sa London siya, malapit sa Soho, cocktail. As in, pinost niya. You can see that in our Instagram. And they're launching it for their May menu. Oh, wow. Bongga. Para ka sigurong para kang umiinom ng halo-halo. Nakakalasing. Correct, di ba? So parang ganoon siya. At least enjoy mo, di ba? Enjoy mo later.
Pero Okay. na-enjoy mo siya, di ba? Di ba? True. More flavor, mas fun. Ayun. Ah, So, yung itong About Flavors, About Flavors, actually, nabuo yan dahil kay Ubines. Marami kasing non-Filipinos na hindi ma-pronounce yung Ubines. May Yubnes, may... Oo, nahirapan ako. Nahiya ako sa kanila. Yubnes, may ganyan-ganyan. So, hindi ko maintindihan minsan, ano sinasabi nito? Narinig ko na lang yung Nes. So, okay, fine. So, ube flavor. So, ang ginawa ko, I made a bigger one, which is 500 ml. So, and then I branded it About Flavors. Siguro naman, masabi ni About Flavors, mas diba? madali na, no? Mas madali na. Common na siya. So, meron pa rin tumatawag na All About Flavors. Pwede na, okay na yan. So, About Flavors. Kasi naman Yubnes, medyo niya ako. Para pinahirapan ko sila bago makabili. So, si About Flavors, from 500 ml to 1 liter and then 5 liters and 10 liters na ube flavor. So, hindi lang ube meron dyan. Merong ube without color, may jackfruit, may pandan, may sweet corn, may calamansi lime, and Philippine mango, meron din ganon. So, marami siyang flavor. So, every now and then, we introduce new flavors. Like this quarter, we'll be introducing yuzu and ano pa ba? Nakalimutan ko. May dalawa pa eh. Pero yun yung susunod namin introduce, which is yuzu. This is used para doon sa mga mas malakihang bakery, mas malakihang manufacturing. Kasi our products are also used by ice cream factories and bakeries na nagbebenta sa mga grocery. Yung mga nagde-deliver sa grocery. Di ba? Meron ng mga cupcake, gano'n. So, may mga clients kaming gano'n. Yun. So, yun ang ating products. Ito na yung kahuli-hulihan. Yung Ayoko tutuloy ko inaabang-abangan. muna yan. Mamaya tayo pumunta sa kahuli-huli ang product. Gusto ko lang mag-comment dun sa mga products mo before that guwapito. I mean, nakakatuwa kasi you're not just doing or selling a product na just for consumption or just for having it at home, 'di ba? So nakakatuwa and sa mga aspiring entrep natin, 'di ba? So merong mga ready-made na products na pwedeng lang gamitin. So it's up to them ano yung innovations na gagawin nila, ano yung pwede nilang gawing business with that kind of product, 'di ba? Yes. Tulad nga ng sinabi ni Rhea kanina na ang iniisip naming business it's either scarce or wala pa talaga. 'Di ba? So with that kind of product, malaking tulong siya. I mean to speed up yung mga planning mo or kung may ginagawa kang product, 'di ba? And yun nga, baka mamaya yung mga consumer natin ito, mga aspiring entrepreneur, mas may magawa silang mas magandang product. Totoo. Because of this. Totoo. 'Di ba? Yes. So sa mga ka-OFE natin na nanonood, nakakatuwa, appetizing tong mga to, and not just for home consumption, subukan natin. 'Di ba? Baka mamaya tayo na yung isa sa nandito na ini-interview. 'Di ba? Tama. Diba? Alam mo, kung makikita nyo sa mga social media pages namin, mayroon kaming mga fini-feature na mga clients. Ang mga ginagawa nilang produkto nakakaloka. May mga gumagawa ng beer, ube beer. May gumawa ng fusion ng Swedish and Filipino na dessert bread, parang s'mores, nakalimutan ko yung tawag. Hindi ko ma-pronounce kasi sa Denmark yon. Tapos, merong mga gumawa ng, ano pa bang ginawa nila? Siyempre, may kanya-kanya silang creation ng cafe latte, may ube taho. Kasi bibigyan mo, maraming gano'n maraming creative na hindi lang Pilipino, pati yung puti mas natutuwa ako, non-Filipinos, kasi hindi nila alam yung ube, pero nakakagawa sila ng something. Galing. Which is so amazing. So, yung ube matcha latte, yun, parang, paano mo naisip to? Parang, di ba? Parang tayo kasi ube lang, alam lang natin halaya. Pero may mga Pilipino na sobrang malikhain. Di ba? Creative in that. Yun yung, ang core value kasi ng Pamana World namin is makatulong sa more entrepreneurs. Of course, unahin namin yung mga Filipino entrepreneurs. So, para kasing pag natulungan namin sila, mas nakaka-apekto kami ng buhay nila. Alam mo yan, in a good way, that we help them be their better version of themselves and for them to develop, for them to improve, for them to be more prosperous. Basta kailangan mo lang ng time. So, yun yung mga ginagawa namin ng product. So, hindi, pag napansin mo,
ang dami naming kliyente na Filipino stores. Mga ganon. Kasi kung ako, pwede naman ako magbenta diretso sa consumer, di ba? Pero no, we want them also to earn from our products. Kasi without them, we cannot exist as well. Ganon. Di ba? So yun yung masayang core na natutuwa naman kami at nagagawa namin all these years. Diba? Natutuwa po ako din sa ginagawa nyo kasi napaka-customer-centric nyo. Kasi iniisip nyo ano yung needs ng customer, di ba? At saka yung ube, eto mga syrup, di ba? Nilagay nyo siya na ready na ilalagay kasi mas madali para sa mga customer, which is, I think yun yung nagiging reason din why pumapatak yung mga products. And not just that, nagiging helpful pa kayo sa mga gusto rin maging entrepreneur. Yeah. And lalo na sa mga Filipino community, which is nakaka-proud and nakakatuwa po para sa ating entrepreneur na kausap natin right now. Super nakaka-inspire. And I think marami pa pong na-inspire out there sa ating mga viewers ngayon. Oo, bili lang kayo. Yes. Oo, I mean kami talaga. Oo, kasi 'di ba? At eto na nga. At eto na nga ang Gopito. Ay, eto na nga. Wait lang. Medyo sige. lang po ako between the two product ng Manong Sorbetero at Luneta Ice Cream. Ano po yung difference ng dalawa? Spelling. Hindi, joke lang. Hindi. Luneta Ice Cream kasi is more premium. Mas mahal siya, mas smaller batches. So, not really mas mahal. Yeah, medyo mas pricey. More than Manong. Oo. More than Manong Sorbetero. Manong Sorbetero is mas price sensitive. Si Luneta Ice Cream is mas maarte sensitive. Ganun siya. Hindi. Mas Since nasa ibang bansa tayo, no? Syempre may mga iba't ibang klase ng ice cream. Sobrang dami. 'Di ba? Yeah. I mean, tayo naman is namulat talaga tayo sa mga basic na ice cream, 'di ba? Yeah. So, yun nga, parang yung mga nakikita natin sa labas nung mga bata pa tayo. But sa ibang bansa, maraming iba't ibang klase. Ayan, meron pang yung may gelato, 'di ba? May Ice mga cream soft din yun. ice cream, may mga ano. So, I mean, yeah, pero price-wise ba magkakalapit sila, magkakalayo or I mean, compared to Luneta or yung different kinds of ice compared to Luneta cream? and Manong? Si Manong parehas, actually, nung nilaunch yan, mas mahal siya kaysa sa Ben & Jerry's. Mas mahal lang very slight. Ngayon, mas mahal na si Ben & Jerry's. I see. So, ganun na siya. Si Luneta, since mas madalas nga sa event yan, hindi mo mapapansin kasi parehas lang kami ng presyo ng ibang mga food truck sa sa scooping. So, Yung hindi halata. Yung Luneta ay parang nasa food cart siya. Tama po ba? Ngayon, And then- nowadays, yes, nowadays, kasi medyo ni-retire na namin yung 700 ml. May picture ka dyan ng wala. Ayun, ni-retire na namin 700 ml. What we have right now is a 2.5 liters and then 5 liters. Yon ginagamit sa food truck, ginagamit ng mga restaurants para sa kanilang mga dessert line. So, ganun din. Gagawa sila ng mga parang mountains, yung design. Nagiging creative sila. Diba? So, lagay sa halo-halo, ganon. So, yon. So, ayan na nga. So, ito na. Ito na. Tinatawag ka talaga, diba? Ito na yung iniintay ko. Yes. Kasi medyo, di ba, the products is mostly for sweets, pastries, ganyan, ice cream, dessert. And then ito, beer. Paano nangyari to? Saka paano to nag-umpisa? Dati kasi kami manginginom. Charot, joke. Siyempre nung bata ka, di ba, mahilig kang uminom. Totoo naman yon, Diyos ko. Yep. Hindi ka lang naman gagapang. Lahat naman tayo nag-e-enjoy. Yung mga hindi nag-enjoy, edi sorry. Basta kami, in moderation lang ang enjoyment. So, isa to dun sa mga gusto namin gawin. Kasi, gusto naming i-share sa mga Pilipino na there are other beers na masarap. Hindi lang basta tubig-tubig yung lasa na may tama ka. Eto, na-enjoy mo na yung lasa, tinamaan ka pa. Kaya ganon. Kaya namin siya ginawa. Although, for the last 10 years, di na kami umiinom masyado ng alak. Pero umiinom kami ng Guapito pag kailangan. At ginagamit sa panluto. Masarap to sa panluto. Yes! Yan ang masarap dyan. So, yon, that's the reason why ginawa namin yung Guapito beer.
Although Guapito beer is very limited kasi dito sa Netherlands, sa Europe, bawat country has different restrictions ng alcohol. So, iba-iba rin yung tax, gano'n, maraming additional. So, pagdating doon sa consumer, ang mahal-mahal na ng beer mo. So, ang ginagawa namin, sa events kami. Gano'n. Yan. So that's the hindi reason. everyday na sinesell or normally sinesell? No, hindi. By Art season siya. Oo. The reason naman bakit Guapito yan, kasi naalala, na envision ko na magkikita tayo, Carl. Para sa'yo yan eh. para dito pala yan. Para talaga yan. Pero ang galing kasi 'di ba, Pinoy na Pinoy. Ay hindi pala, parang Spanish Pinoy. yata ang Guapito. Spanish ba ang Guapito? Spanish and Filipino, 'di ba? Guapito. Pag maliit na gwapo, Guapito. So pag uminom ka nito, gwapo ka. Gwapo Pag ka. babae lang uminom, lahat na makita nilang lalaki, Gwapa. gwapo. Oo. Gwapo. Hindi, lalesing na sila eh, so lahat na gwapo. So nakikita ko sa dami ng products nyo kasi and iba-iba siya ng variations, no. Hilig mo talaga or passion nyo na mag-create ng something na yung wala pa. Pero paano yung motivations nyo pagdating sa ganyan na mag-imbento, 'di ba? Technically mag-imbento kasi hindi naman yan yung typical na product. So ano yung motivation nyo and gaano kahirap yung ganito na mag-come up sa mga bagay na wala pa? Thank you for that question. It's a good question. Sa totoo lang, meron kaming mahabang listahan ng wishlist. Listahan na wishlist pa. Wishlist na mahaba. Lahat ng maisip namin na produkto. Ganyan. And then we have to combine it with what we have. Gaano kahirap? Mahirap kasi hindi lahat pwede. Maganda, pero hindi lahat pwede. So, ano yung nag-motivate sa amin is, siguro yung inner, namin, desire na lagi tayo naghahanap ng wala. So, kailangan masagot yun. Parang ganon. Kailangan masagot yun, kundi nakaka-frustrate. Also, hindi, pero to be honest, we like to try new things, new stuff. So, we hope to encourage also people to try new stuff. Kasi, minsan, di ba, syempre, pag lagi-lagi yun na, medyo nakakasawa. When there's something new, you can be more creative. You can enjoy it more because it's applied or presented in a different way. So, yung motivation namin is to create more products. And in creating more products, ano ba motivation? In creating more products is to try something new. It's not just for us. It's for everyone. Kasi, pag nagsawa ka na, mamaya maboard kayo, mamaya naggawin nila, di ba? So, bigyan mo ng something na pag-iisipan. Oo. Ganon. Something new. Always something new. Tapos yun, malikot ang utak namin pag may nakita kami, ay, bakit hindi ganito? Tara, gawin natin ganito. Ganon. So, ayan, no? Sa mga nanonood, no? Ang galing kasi, di ba, naiisip mo, but you do it. You try Yeah. it. Pero kasi may mga tulad natin na may ideas pero hindi ginagawa. Parang ang ganda lang sa 'di ba? Sayang. So sa mga nanonood, so kung may idea man kayo as long as realistic, 'di ba? And as long as kaya, 'di ba? I mean, pwedeng subukan. Wag naman yung out of this world na idea and then susubukan, 'di ba? So syempre meron pa rin tayong mga limitations. May mga limitation, may goals pa rin. And syempre, pwede nating subukan, 'di ba? Malay natin magawa natin. Bakit ano ba yung nag-hold back sa atin para sumubok na mag-imbento ng produkto, 'di ba? And we will never know na yun talaga yung calling natin or yun talaga yung fit para sa atin, 'di ba? Pero wag lang kakalimutan, kailangan pag-aralan, ha? Pag-aaralan mo yung gagawin mo. Hindi yung naisip mo lang, tapos pwede na sa tingin mo, tapos ipaglalaban mo na siya ng patayan. Kahit hindi mo pinag-aralan, go dapat yan. Yung ganon, diba? nagpaka-brat ka na. Pero pag-aralan, kailangan pag-aralan. Hindi pwede namang, I don't know, for example, nasa harapan ko ngayon may orange. Gusto mo ng frozen na orange ice cream. So ilalagay mo lang yung orange sa freezer. You have to understand ano yung magiging consequences nun. Pag-aaralan mo. Tapos paano mo ipapak, paano mo ibebenta, saan mo ibebenta, mabibili ba, may existing ba sa market, yung mga ganon, magkano price point, kikita ka ba? Kasi may mga bagay na pwedeng gawin, pero hindi ka kikita.
So, Mm. ewan ko kung gagawin nyo pa rin. Pag-isipan mo kung love lang yun or Oo, passion. di ba? I mean, everything has its own risk naman eh, di ba? Hindi mo Yes. sinubukan, sayang Ayun. yung idea mo. Mm-mm. Sinubukan mo siya, nag-fail ka, at least you tried. Yes, alam mo na kung And you saan, learned anong from mali. it, di ba? Yes, correct. Oo. Oo, So, tama, Uncle Carl. so kailangan lang talaga natin ng ano siguro, ng lakas ng loob to Oo. ano, to try. And And playful yun nga, it's not mind. just about trying. Kailangan pag-aralan din talaga, Oo, 'di playful ba? mind, you have to enjoy it. Don't make it like, na-pressure ka lang, ganyan. Tapos Wag, kasi ay ayaw mo na, di ba? oo, 'di Hindi ba? pwede. So, Kailangan ayun sa mga ka-OFE, so hopefully 'no, marami kayong napapakinggan and natututunan by now. And sa dami ng produkto na 'to and kung paano inimbento 'yon, kahit kami na-a-amaze, 'di ba? And lalo na sa beer, gustong-gusto ko matikman 'yan. So sana punta soon ka dito. matikman natin 'yan. Sana matikman natin 'yan. And 'yun, siguro kung merong mga ka-OFE tayong nanonood or meron kayong idea gusto nyong i-execute or gusto ko kayong itanong kay Miss Rhea, i-comment nyo lang sa comment section and sasagutin ni Miss Rhea yan, di ba? Wag lang po mahirap na tanong, saka wag po math. Wag math, no? Ayan. So si Eli, meron ka bang additional questions kay Miss Rhea? Yes, marami pang questions actually. Ayun, Pero, marami pa daw. Yan, napansin ko lang kanina while Miss Rhea is talking. Natutuwa ako dun sa strategy niya, paano nakaisip mag-innovate ng mga ganitong product kasi very unique, di ba? And hindi natin siya basta-basta makikita kung saan-saan. Even here in the Philippines, parang hindi ko pa siya narinig na merong mga ganitong syrup na ganito yung flavor na pwedeng ilagay sa cocktail, mga ganyan. Sobrang unique. And paano nila nagawa yun is by, ayun, sinabi kanina na naglagay sila ng wishlist nila ng mga products, di ba? So, by doing that, simpleng paglagay ng wishlist lang, yung mga products na gusto nila na pwedeng possible siyang maging product talaga. So, ayan, 50% done na yung plan. I think yun talaga yung dapat gawin. Meron ka munang, sulat mo muna. Pag meron ka ng list na ganyan, 50%, meron ka ng panghahawakan. And the process, ayan, may experience mo naman siya and you can improve from time to time. So, with that naman, given lahat ng mga businesses ni Ms. Rhea, ang question natin ngayon is, ayan, sa dami ng ginagawa nyo, ito talaga yung tanong ng lahat. So, Ms. Rhea, paano nyo po na-manage ang inyong time? Kasi, di ba, paano nyo na pagsasabay-sabay lahat without burning out? Ayan. Well, number one, you have to prioritize. Prioritize what you want. Yung buong buhay, hindi lang yung business. Buong buhay talaga. Buong buhay. Sama-sama lahat yun, ha? Sama-sama. So, hindi lang pwedeng, hindi lang. Ang ganda nun kasi hindi lang pwedeng business, no? Kasi hindi talaga, hindi pwedeng isang part lang di ba? Hindi, lahat kasi, ano yan, salu-salukbit, tama ba? Salu-salukbit. Kabit yan. Kabit yan. So, unahin, you have to prioritize. Ako, ang priority ko, una, syempre, yung family ko, yung anak ko, tsaka yung asawa ko. First and foremost, I am a wife and a mother before being a business person. So, yun yung priority. So, second is myself. Bakit nauna ko yung family ko more than me? Kasi masaya sila. Kasi pag bad trip naman ako, takot nila sa akin So, kasi ko muna sila, tapos ako na. Ganun. So, personal, meaning social life. Hindi ko sinabi lumabas kayo everyday. Yung you have enough social life, you have enough friends, good friends, balance lang. You talk to people. You have time to talk to people. And, alam mo, ito, sinabi ko to no isang araw When you listen to other people, hindi naman dahil sa i-chismis mo sila. Kasi, makikinig ka lang, kasi may matututunan ka Mas madaling matuto sa experience sa ibang tao kaysa sa atin. Kasi una-una minsan mas matagas yung ulo natin. Number 2, mas masakit pag tayo yung nagkuha ng lesson. Kasi may pain and everything. But we have to listen. We have to talk to other people. So kasama yun sa personal. Siyempre, ang mga hygiene, ang mga color ng hair, mga kasama yan. You have to take care of yourself.
And then number 3, of course, meron pang ibang family. Diba? Yung mommy ko, yung kapatid ko, ganon. So, yun. So, priority sila. So, I have to make sure they're okay. Kasi sila, nasa Philippines sila eh. So, yung mga kapatid, dalawa lang naman kapatid ko, kala mo dami, no? Yung dalawang kapatid, ganon. And then, the business. Kasi, everything that you do, for me personally, everything that I do in my business is according to the goals that I have from dun sa mga prioritize ko. Okay, mahaba ba to? Okay. Oo. Bakit gawa ng produkto? Kasi we want to have a different retirement plan. Like me, wala akong work. Ang work ko is yung business. So we don't, meron kaming pension dito from the government, pero maybe it's not enough pagdating ng panahon. So, but if we have these businesses and it's ready, it's in place, by the time we are a bit old, it is easier for us to manage. Kasi meron ka na existing. So, yun yung pinaka-retirement plan. Aside dun sa mga investments namin, syempre meron ka ring real, real estate pa tawag doon. Charot. Yung mga properties na gano'n. Meron ka rin nun, pero meron ka pang additional. Pero yun, manageable. Diba? So, all ng ginagawa namin dito is what will dictate our daily life. Yung apat na pina-priority. Don't get me wrong, everything is with the grace of God. So, everything is centered to that and make sure na you don't hurt anybody or do bad stuff kasi karma yan, bad juju. So, yun yung binabalance namin. And in terms of prioritizing naman, ganyan kadaming business, you have to see saan yung mas profitable sa'yo. Hindi mo kasi pwedeng ipilit na malulugi ka rin in the end. Yeah? So, hindi ko na sasabihin kung ano yung mas malaki ang profit margin. Bahala na kayong humula. Ano yung magigets nyo naman yan sa mga post. Pero, may mga kailangan kang i-sacrifice na products kasi mas kailangan na attention ng isa kasi mas mataas yung profit margin na yun. Again, may goals ka. Just take care of your families and everything and all your obligations. So, yun. Kung saan yung mas kailangan ka, yun yung ginagawa ko. For example, another way in how I prioritize is the season. Ngayon, spring and then summer. So, syempre, kailangan ma-push mo yung ice cream. Ma-push mo yung syrup na ang clients mo ay gumagawa ng bubble tea, gumagawa ng ice latte and everything. So, yun, kailangan ko ma-push yun. Yung flavoring, you push it because it's halo-halo time. So, a lot of other entrepreneurs make their own ice cream. Hindi sila bibili sa akin. Charot. Hindi, kasi minsan may iba silang recipe and that's okay. So, kaya mo naman i-push ngayon yung flavoring. Kasi ito na yung event season eh. Papunta sa summer, bago mag-July. Ang dami ng events niyan. Ang daming, every weekend may tinda, may patinda, may bazaar and everything. May pa-event. So, ito yung season na yan. Kasi after that, mananahimik na naman tayo. So, kasi mag-winter na naman. So, ano yung ipupush mo? Yung pang ube, latte naman na hot. So, that's how I manage stuff. And yun, ganon. So, dati nga, meron niyang nung hindi pa ako gamay, iba yung Monday, iba yung Tuesday, iba yung Wednesday, iba yung Thursday, ganon. So, nakakaloka pala yun. Kasi minsan hindi mo natatapos, kailangan mo na lumipat na ibang brand. So, next week na yun, tapos hindi mo na siya natapos, nakalimutan mo na, ganon. And, important thing, may notebook ako lagi. Every year, I have a notebook na nakalagay doon yung to-do. May date doon, tapos nakalagay to-do. Nakalagay doon, to-do, tapos may number. Tapos pag marami ka na na-check doon, gawa ka na ng bagong listahan, kopyahin mo yung hindi mo nagawa, tapos dagdagan mo ng bago. Para lagi mong, pag nalulost ka na, di ba pag marami kayong ginagawa, minsan nalulost kayo. So, titingnan mo lang yon, ano ba yung hindi ka nagawa? And then you just follow that. I mean, nakakatuwa, no, yung kasi for me ako, kasi nasa IT industry ako. So, syempre, I mean, tulad namin na hindi naman laging present sa harap ng maraming tao. So, we're normally in the background. And since yun nga, IT kami, so we're into computer. So, lahat is meron kaming notepad. Wherein lahat nililista mo kung ano yung gagawin mo. Ano yung natapos mo na, and ano yung gagawin mo the next day. We're in super gandang habit siya to remind you na ano na yung kailangan mong gawin the next day, and sense of fulfillment din. Pag let's say pag may listahan ka na 10, nakatapos ka ng 8 or ng 9, di ba? Ang sarap sa pakiramdam.
And Correct. and with that, the next day, dadamihan mo ngayon yung gagawin mo the next day. Kasi nga, ang dami mo Marami ka natapos. na-accomplish. Correct. Marami ka Correct. na-accomplish. So napakasarap sa pakiramdam nun. And it motivates you then at the same time. 'Di ba? Oo. Na ganun yung Habit. ginagawa mo. And Mm-mm. you would see on your own na nag-i-improve ka. Yes. 'Di ba? Na dumadami yung nagagawa mo compared Na-accomplish. before na hindi ka naglilista. 3, 4 na task lang natatapos mo. But now when you're listing it down, siguro mga nakaka 10 to 15 items ka na Mm. ngayon, 'di ba? Correct. Na hindi mo siya ganun ka, hindi ka nabigla, hindi ka pressured Na-stress. to finish it. Hindi ka Oo, 'di na-stress. ba? Oo. So ang ganda nung sinabi ni Rhea, and lalo na yung prioritization kasi nga totoo hindi ka kailangan mag-focus sa isang bagay na it compromise something. It compromise your health, it compromise your Yes. relationship, 'di ba? So kailangan everything would be in balance. Yes, of course, mahirap siyang gawin. But again, it Mm-mm. will fall into how you manage and how you plan for it. Mm-mm. 'Di ba? So nakakatuwa. So guys, effective to Yes. in any aspect of life. 'Di ba? Be it to work, be it to family, be it with friends, and I totally agree to that kasi ako as much as possible din yung fun and halo ng work talagang kailangan balance pa rin siya. Kasi hindi ka naman pwedeng sobrang fun doing your extracurricular activities and then Oo. nako-compromise naman yung work mo, yung Oo. business mo. Totoo. Focus ka naman sa business mo, compromise naman yung health mo, yung friends mo, yung relationship mo. Tama. 'Di ba? So Eh, Violet, napakaganda, tama. napakagandang takeaways nito for tonight or for this episode. So sana aside from the product innovation, creation, sana yung this kind of habit and planning mai-apply natin sa sarili natin and eventually yung kino-complain natin about ang hirap naman gawin ito, ang dami naman ito, it will be eventually your accomplishments. 'Di ba? Instead of complaints of bakit ang dami kong kailangan gawin. So ayun, thank you very much for that, Rhea. Napakaganda. May additional question lang ako because of the weather and season na you mentioned kanina. Yeah. Challenge ba siya or an additional help yung season when it comes to your products? Para sa akin, honestly, it enables me to manage better. Hindi ako ngarag lagi. 'Di ba? Imaginein mo, ganito. Halimbawa, ice cream. Kung whole year maaraw, ibig sabihin whole year nangangarag ako Whole year sa kang ice cream. gagawa. Whole year akong gagawa. Whereas, pag winter, medyo na tayo. Medyo Kalma. nailo na sa ice cream, punta muna tayo sa ibang Sa product. ibang So, product. nagkakaroon ka na ibang, yung nag-shift yung creativity mo. Kasi iba yung pinafocus mo. So, mas masaya siya. So, it also, yung scheduling mo, mas naaayos siya pag may season. Kasi alam mo na, ito, syempre may mga iba-ibang bakasyon, 'di ba? May spring vacation, may summer vacation, winter, ganyan. Naaayos mo siya. And everybody does that. So, hindi ka naman maiiwan sa ere, ganun. Kasi lahat naka-summer vacation, lahat naka-spring vacation. So, okay lang. Everybody happy. Here kasi, especially dito sa Netherlands, they encourage balanced life. Tama ba yung tawag doon? Hindi ko na alam kasi balanced life, 'di ba? Balanced life na may oras ang tao sa recreation, may oras sa pamilya, may weekend. Ang hindi ine-encourage ang overtime. So, they also enjoy. Alam mo pag maaraw, lahat sila nakababad sa araw. Kasi hindi everyday may araw. So, ine-enjoy nila. So, they Siguro know the nasa value. Pilipinas sila magsawa sila sa araw, no? Oo, hindi nga, ganun nga. Oo, totoo mga sa Pilipinas, pag balik nila dito, sobrang tan nila. Ganon. So, kasi parang ang nakita ko doon and deeper thoughts, my insight is, they enjoy every little thing. They try to enjoy it on a moderate level because it doesn't come every day. Which is in our own sense. I mean, sa ating mga buhay, ganun din. We have to enjoy what we have, what's even how small the gift to us of anything, of anyone, or even nature and even God. Kasi it doesn't come every day. And we have to be thankful. So, ganun sila dito. Masaya, no? So maganda kasi balance talaga. But again, nasa sayo pa rin yun. Hindi yun because bugbog ka sa trabaho, wala ka ng work-life balance, di ba? So, decision mo pa rin yun kung ano yung gagawin mo after your working hours. Yes.
paano mo i-utilize yung, sige, sabihin na natin na you work more than 8 hours kasi nga dahil nga sobrang daming trabaho, mataas yung demand ng trabaho, but you still have few hours left, di ba? In a day. So meron ka pa rin pwedeng gawin. It's either you enjoy, either you relax. So depende pa rin sa'yo, di ba? At may nag-e-enjoy mag-work ng bongga. So kaligayahan nila yun, edi sige go, di ba? Tuloy sila, di ba? Oo, tuloy lang. Yun Masaya eh. Kasi sila di ba eh, yun yun nga, yung katulad goal. na sinabi natin yung sense of fulfillment, di ba? So Yes. minsan doon nila nakukuha yun. Yes. So nothing wrong. Di ba? Oo. Nothing wrong. So kaya ako natanong yung about sa season, no? Kasi nga, sa Pilipinas, tayo, let's say for example, in the community, pagka yung hindi pa summer season, di ba? Like the usual community, makikita mo. But when it comes to summer, makikita mo may lumalabas na dyan na may nagfi-fishball, may lumalabas na dyan na naghahalo-halo, di ba? Pero seasonal. Di ba? Yun lang yung dun lang sila sa Pinas. Sa Pinas, seasonal ang fishball? I mean, yung like halo-halo, for example. Halo-halo, ice candy, snowball, ice yung mga candy, ganon. oo, Yes, correct. diba, yung mga ganyan. Scramble. So, when it comes to summer, di ba? Pero after that, yun yan, parang, ano yung next? Di ba? So, sana, may continuity, even though may changes man sa season. Di ba? So, kaya natin pinapakita sa kanila na ano ba yung possibility na pwede pa rin nilang gawin kahit na mag-iba-iba yung season. Diba? Totoo. Pwede, mag-a-adapt siya ngayon sa season. Sana. So, sana ganun tayo. Well, most of the entrepreneurs kasi ganun din talaga naman. Diba? So, ang bilis mag-adapt. Diba? Hindi nawawala ng income. So, kahit anong season. So, parang ano yan, parang sino ba yung Ate artista? V. Star pa all season. Oo, si Ate V. Ayan. So, Miss Rhea, etong Pamana World kasi, di ba, nag-expand na siya into large-scale clients, yung mga manufacturer na po, and then distributor. So, paano nag-shift po yung mindset nyo from retail to thinking global? Alam mo, yung tinanong mo yan, hindi ko na-realize yan. You have to understand we are in Europe. So, iba yung, para sa akin, everybody's the same. Gets? Talaga? Every client is a client. I don't see it like that. Honestly, yung Europe, ang tingin ko isang country, parang ganon. Kasi Netherlands kasi maliit, parang Singapore maliit. Pero hindi ko siya nakikitang international. Kasi pare-parehas, ang tax rules, ang trade law is madali. So, hindi ko nakikita. So, kung yung shifting from, we usually have we started this with the distributor already ng 2020. So, half a year. So, nasanay na rin ako na ang requirements malaki, tapos ang kausap ko hindi Filipino minsan, ganon. So, kadalasan hindi Filipino. It just made me prouder na makikita ko may ube cookies doon sa supermarket, sa giant na supermarket dito na may 1,000 stores. Nakaka-overwhelm yon. It is very fun. And I think merong potential talaga sa Filipino food. Mas dun ako na-excite. Kaya mas na-excite ako gumawa ng bagong produkto or na-excite akong kumausap ng new clients para to explain to them and sana ma-enjoy din nila yung mga Filipino products natin. So shifting sa mind, honestly, may isang product na napunta doon sa isang supermarket na malaki. Ang nasa isip ko talaga, kung kaya namin, kaya din ng maraming Pilipino. Kasi ako nga sa bahay lang, di ba? Hindi lang makahanap ng trabaho, pero ito yung narating. So, kung kaya ko, ganun, kaya din ng iba. I know it's not easy. It's not, it takes a lot of hard work and magkakaiba tayo ng experience eh. So, magkakaiba tayo ng background. Pwede naman magtanong sa akin. Chika naman ako. Sumasagot naman ako sa mga ganyang questions. So, point is, yun yung pinaka-shift sa akin. Kung kaya ko, kaya rin ng iba. Why not? Pork not? Parang ganon. Yun. Yeah, everybody has an opportunity. It depends on how you're gonna do it. Diba? Yes. And I think based on your experience na rin po, hindi na siya ganun kahirap. Kasi like, sobrang dami niya ng mga brands and products. So, yeah, kasunod na po yun ng pag-scale up ng business. So,
Iba-iba pa rin yung requirements, bawat client, iba-iba yung requirements. Marami diyang, maraming documents na kailangan, maraming mga ganon, kailangan nagmamadali, meron naman, ang tagal kausap, yung mga ganon, okay lang yon. Pero iba-iba talaga So, I cannot say one is easier than the other, it's just different. Iba-iba lang talaga siya. Iba-iba lang talaga. So, yun lang, yun. Yeah, so if you I mean, ito yung tumatak sa akin for tonight's episode. Yun nga, don't feel like you're lacking or nauubusan kayo ng opportunity. There's always opportunity everywhere. And if you don't see that, create one. I think it's a self-explanatory statement na napaka deep. Okay? So make it a habit. Ayun, making it a habit to list down your task and your achievements because again, it would help you track what you're doing and at the same time, yun nga, pag natapos mo ang isang bagay or maraming bagay kang natapos, masarap sa pakiramdam. 'Di ba? And it will grow, your list will grow longer and longer na hindi mo na notice. 'Di ba? So, let's continue to do that. And of course, yun nga, yung work-life balance, it's always applicable whether you're an employee or whether you're an entrepreneur. So always make priorities about yourself, your friends, your bread and butter, and everything else that you do. Just make it a balance as much as possible. So wala kang mako-compromise. So ayun, muli maraming salamat, Rhea. And salamat maybe din. Eli, if you want to add takeaways, yeah. Yes, Akel. Ayan, sobrang dami kong natutunan and sobrang inspiring talaga ni Miss Rhea na from the start. 'Di ba, nagkaroon siya ng problem with job hunting, I guess. And then hindi siya nag-stop doon. 'Di ba? Para sa iba kasi pwedeng doon na tapos yung kwento nila like failure, everything, ganyan. Pero kay Miss Rhea, yun yung start ng business niya, di ba? And instead na panghinaan siya ng loob, ginawa niyang motivation to and redirection to be an entrepreneur. And now, a successful Ube Queen from Europe. So, ayan, masasabi talaga natin, minsan yung closed door, hindi pala siya failure, redirection siya para makapunta tayo sa mas malaki nating purpose, which is, ayan, nasa-serve ni Miss Rhea yung kanyang purpose right now as Ube Queen, di ba? And then second, ayan, sinabi rin ni Miss Rhea na you can create your own opportunity. So, sobrang na-inspire talaga ako dun sa line na to. Bilang, ayan, OFW before, ayan, alam natin na hindi, laging may opportunity na naibibigay sa iba't ibang OFW, di ba? Kaya ang mindset ni Miss Rhea, ayan, pag walang opportunity, gumawa ka. So, ayan, naging creative siya as Pinoy, ginamit yung mga products ng Pinoy. And right now, ayan, mas napapakilala pa yung mga Filipino products, which is sobrang nakaka-proud. And, ayan, last na, meron tayong nakuha ko dun sa story ni Miss Rhea. Ayan, nakaka-proud talaga ang pagiging Pinoy because of those product that they are offering, di ba? And globally competitive right now ang Ube because of Miss Rhea. So, hindi lang negosyo kasi yung binuo ni Miss Rhea. Mission yung dala niya with these businesses. Ayan, bilang Ube Queen nga. So, ayan. Kitang-kita dito yung story and then yung culture ng Philippines and ayun, mapagmamalaki natin yung Philippines because of what Miss Rhea did in her business, diba? So, ayan, thank you so much for that, Miss Rhea. You're welcome. Kaya go Ayun, lang. Go. So, ayan, baka may kulang ka sa logo ng Guapito, let me know. Parang kahawig nga kahawig. So anyway, muli Miss Rhea, thank you very much for sharing your another inspiring stories and of course, good luck sa napakadami pang business and I think hindi dito nagtatapos or dami pang products na nalalabas dito sa Pamana World and
And we're happy to see that na it's not just about selling your products, showcasing your products, but helping our fellow entreps or aspiring entreps to start their own or to work on their own using your product. So thank you very much for that. And sana wag kang magsawang maging guest namin dito sa OF Bukas Experience ay kasi alam namin marami kang mai-share. So muli, bukas. maraming salamat and I'm excited to try the Guapito beer. Sana soon ma-experience. So ayan, bye-bye. See you and thank you Alright, everyone thank for you. watching. Okay.